I was a masculine woman but straight, and my type is kinda into a feminine man, you know what I mean. Naniniwala akong kaya kong gawing lalaki ang isang gay. Kaya naging una kong target is yung naging kaklase kong mahilig mag-makeup na mga classmate ko. Sa college, sa course naming education. Hirap na hirap ako syempre, pero di niya kaya ang mga backup ko na todo cheer up at hiyawan para ma-add ang tension na kilig sa aming dalawa. Example, pag bumabanat ako sa kanya ng pasimple. Maraming pumoporma na lalaki pero wapakel sila sa eyes ko. Iba kasi yung beauty ng bakla para sa akin. Pero di ko binibigay lahat ng atensyon ko. Gusto ko dun lang sa lalaking feminine na gusto ko. Dinala ko pa nga sa simbahan namin. Pina-attend ko ng circle ng mga lalaki at alam kong kilig na kilig siya doon kasi madaming gwapo. And you wanna know what's funny? Di siya nakaligtas sa kamandag ko. Noong mga practice na namin sa graduation, unti-unti na niyang tinatanggal ang makeup niya, pati circle of friends niya, mga tunay na lalaki na rin, nagdadamit lalaki na rin ito ng paunti-unti. In short, di ko siya binago. Wala akong binago sa kanya, di kinaya ng powers ko, kaya tinula ko sa simbahan namin, kinorner ko talaga at dinasala ng maraming beses. Fast forward, nag-propose pa nga ito sa napupusuan niya, di ko nga akalain na kaya palang magbago ang isang tulad niya. Now he found his identity through Jesus Christ. Nagpakasal na sila last year nang nakahuli ng puso niya sa church namin. Naging best friend ko sila pareho at mahal na mahal ko silang dalawa, perfect couple, ika nga. At noong narinig ko ito one time na nag-share ito ng living testimony niya, especially sa Diyos sa buhay niya, sarapan ko at maraming tao, credit niya ako sa pag-corner sa kanya sa school way back. At natouch ako doon, paminsan pala blessing pala tayo sa ibang tao. Nagdedepende yan pag nagtatanim ka ng kabutihan o kasamaan, kaya always choose to be a blessing to others. Thanks, Krixie Stories!